Update tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Lori De La Cruz. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa inyo, Sir Rafi, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, gaano po kalakas yung mga pagulan na posibleng idulot ng easterly sa bahagi ng Visayas at Mindanao? Well, sa forecast po natin, posible po yung mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan doon, especially sa eastern part of Mindanao at sa halos buong Kabisayaan. Pero kahit na light to moderate lang siya, may possibility pa rin po itong magpabaha o mag-cause ng mga pagbaha at maging mga posibilidad ng landslide. Bakit po kaya tila mabilis magpabaha nitong easterlies at shear line sa ilang probinsya? Well, sa nakita po natin ng ilang mga possible factors po ay yung halos tuloy-tuloy na kasi yung mga pag-ulan, especially on the eastern side of the country, so medyo saturated na po yung lupa. So konting ulan lang po, mataas yung chance na tumaas po agad yung ating water level. Kumpirma lang po namin dahil ba sa mga pag-ulan kaya nagpakawala ng tubig yung ilang dam sa bansa? Yes din po. Yes din po, sir. At sa inyo pong monitoring, may mga cloud clusters pa ba kayong namamata na posibleng maging LPA? So far sa ating monitoring, wala naman po tayong LPA na namomonitor sa paligid na ating area of responsibility na posibleng magbigay ng banta sa ating bansa or magbigay ng stress sa ating bansa. Pero ang maganda po niyan ay mag-monitor pa rin. Pwede pa rin mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.